gastusin na maaari nilang gamitin dito sa bansa, kung ano yung gusto nilang, kung sino gusto nilang kausapin at imbestigahan, para mapagtibay nilang ginagawa nilang investigasyon sa kanilang bansa, tayo pang gumastos sa kanila. Yun ang lumilitaw ngayon. So, kung ginamitan sila ng pera, paano natin masasabi na ang investigasyon na ginawa nila ay sang-ayon sa batayan nila? Na dapat sana silang humanap at hindi sila ang tinulungan pa na humanap. At ang humanap pa ay mga kilala ninyong tao na kalaban pa ng dating Pangulong Duterte. So malinaw po na wala talagang objectiveness kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusig sa dating Pangulo. Ito ngayon ang inihahayag sa ilang bahagi po ng inyong pagtestigo ngayon. Balikan po natin yung 14 Nara Street. Mr. Chairman, just last point sa ICC. Nakalagay kasi sa Article 127 ng Rome Statute, a state may, by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, withdraw from this statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of notification unless the notification specifies a later day. So 2018 tayo, kung hindi ako nagkakamali, umalis. 2019. Okay. Nag-withdraw tayo 2018, nag-take effect 2019. I was Secretary of Foreign Affairs. Hinahanap ko yung eksaktong article din sa Rome Statute na dapat i-authorize ng court yung investigation within that year, no? So kung 2023 pa lang sila nag-iimbestiga, that is a violation. Ito ang problema. Halimbawa kay Senator Bato, hindi siya makapunta sa local court para sabihin may violation ng Rome Statute. Samantalang sa Pangilinan versus Cayetano, sabi ng Supreme Court, kapag ka-unconstitutional yung treaty or yung application ng treaty, ay masusunod constitution natin. No? So, lumayo tayo ng konti, pero same effect ng corruption. So, I just wanted to put that on record, Mr. Chair. Importanteng lumabas ang buong katotohanan dito kasi sistema natin ng gobyerno, batas natin, constitution, ang involved. Walang kaibahan to sa nangyari kahapon, and I really hope, I'm praying there'll be a next hearing after this para nga magkaharap-harap ang DOJ. Ang Senator Trillanes, imbitahin natin. I'll defer now to you, Mr. Chairman. Thank you. Karagdagan lamang sa sinasabi ni SP para maintindihan po ng lahat ng mamamayan. Nag-withdraw tayo 2018 sa Rome Statute. Sa kanilang patakaran, magkakaroon lang ng visa yon pagkatapos ng 1 taon. Alam po ba ninyo ang dahilan nun? Ang dahilan po noon, hindi kaagad tatanggapin ang pag-withdraw dahil nga sa kanilang tuntunin na ang nagkasala sa panahon na tayo ay membro ng ICC, may karapatan silang usigin yon. Ngunit yung pag-uusig na yon, may hangganan. Kailangan, nung mag-withdraw kayo, yung request for investigation dapat ginawa ng ICC bago lumampas yung taning na 1 taon. Hindi po nila ginawa yon. Nung sila ay mag-request ng investigation, yung kanilang prosecutor, 2 taon na mahigit na wala ng visa. Nag-withdraw na tayo eh. Nagkaroon ng visa after 1 year. Dapat doon nila ifa-file yung request for investigation. Hindi po nila ginawa. Kaya ngayon sila nagmamadali ngayon, lahat ng paraan ginagawa nila. Ang pinakapuntong pinag-uusapan ngayon, bakit tayo pa ang tumulong sa kanila para usigin ang kapwa natin Pilipino? Bakit hindi silang magkusa? Sarili nilang gasto, sariling sakripisyo. Bahala silang humanap. Dahil ang patakaran na sinabi ng Pangulo, we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Yun ang punto. Yun ang pinakapunto. Kaya hinahanap natin ngayon, bakit isang dating senador pa ang tumulong? Alam po ninyo sa ibang bansa, halimbawa, yung presidente ng Israel, yung presidente ng Russia, Vladimir Putin, inisyuan din siya ng warrant of arrest ng ICC. O bakit di siya mahuli-huli?
Kinausap ang Mongolia. Dahil nagpunta yata roon ang Vladimir Putin. Ang Mongolia kasi, member ng ICC. Ano sabi ng Mongolia? Hindi namin na-arrestuhin. Si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, nagpunta sa Canada. Member ng ICC ang Canada. Pinauhuli bansa. Hindi na nga tayo miyembro. Sinabi na nga ng Pangulo, we will not assist in any way and in any form. Bakit ganun na nangyari? Dinalampan nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel. Si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo laban sa dating Pangulo. Sino nagkanulo ngayon sa ating Pangulo? Sarili nating bansa, sarili nating kababayan. Sa ibang bansa, hindi nangyayari. Pumunta ka sa Russia, sabi ni Vladimir Putin, kung hindi kita uhulihin. Gumawa sila ng kautusan. Lahat ng investigador na pupunta rito dapat ikulong. Nagagawa nila sapagkat may respeto sila sa kanilang leader. Dito sa ating bansa, hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Balikan natin yung Naray Street. Ano yung Tamarin Street, 30 Tamarin Street. Isa sa mga video message ni Saldico, sinabi niya na nag-deliver siya ng 1 billion pesos doon sa lugar na yon. 30 Tamarin Street. Dalawang pagkakataon niyang ginawa yon. December 2 and December 5, 2025. Nung una, ang dinala niya 200 million pesos. May gamit siyang isang Grandia Elite. Ang tumanggap si Yusek Jojo Guadis, kasama ng kanyang gwardiya na noong araw na yon ay naka Black Fortuner, Toyota. December 5, 800 million. Dalawang Grandia Elite. Ang tumanggap din si Yusek Jojo Guadis. The same 30 Tamarin Street. Sino sa inyo ang nakasama ni Saldico nung i-deliver sa 2 araw? Yes, sir. Po, Your Honor, Anselmo Taberdo, Your Honor. Pinatutunayan nyo na naganap yung pagdi-deliver sa 2 araw, December 2 and December 5. Correct po, Your Honor. Your Honor, pinatutuhanan ko yan. Sir President, siguro dapat makuha rin natin ang CCTV ng security agency na namamahala sa lugar na yon, sakop ng 30 Tamarin Street. Sa Forbes Park yata yan. Forbes Park po. Makukuha natin yung kanilang logbook, yung CCTV, para sa ganon, makonfirma natin tama ba yung, ano ba yung plate number ng 3 Grandia na ginamit o kung yung ginamit na Black Fortuner ni Yusek Jojo Guadis. At kung sino yung namamahala doon sa 30 Tamarin Street. Your Honor, madagdag ko lang. Pag pumapasok po ako doon is Nelson Go ang binabanggit ng gwardiya. Ano po? Nelson Go. Yung Nelson Go, yun po yung dami ni former Speaker Martin Romualdez. Pero ang may-ari po dyan, ang bumili daw po ay Golden Peasant. At kinakailangan din po sa isang pagdinig natin ay tawagan din si Attorney Jose Raulito E. Paras. At ang pagkakasabi po sa amin, siya pa yung nagbigay ng $2 million kay former Speaker Martin Romualdez para mag-donate sa Harvard University. So kailangan pong malaman po natin lahat ito kung tunay ito. At kailangan din po natin sigurong maipatawag, Mr. President, ang Register of Deeds ng Makati para malaman natin kung sino yung may-ari ng 14 Naray Street sa Forbes Park. Sino po ang nag-deliver sa 14 Naray Street sa Forbes Park? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siya po ang nagdi-deliver diyan sa lugar na yan. Paano po nyo nalaman na yung po ay bahay o pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? 14 Naray Street. Your Honor,
Bago po kami papasok ng gate, sasabihin po yung number ng bahay at saka yung kaninong bahay po bago papasok po. Ano po ang sinasabi ninyo bago kayo papasukin? Kay Speaker Romualdez po, 14 Nara. Papapasukin na kagad kayo ng Yes, gwardiya? yes, for honor, kasi naka-coordinate na po nila yun galing sa loob sa gate po. So sino pa po ang magkukonfirma nun? Ako po, Your Honor, kinukumpirma ko. Ganon din po, tuwing papasok kayo, ang sasabihin nyo lang, 14 Nanay Street, Speaker Martin Romualdez. Yes po, Your Honor. Ilan po lahat ang na-deliver naman do sa 14 Nanay Street? Kasi dalawa po yung delivery nyo, isang 42 McKinley at isang 14 Nanay Street. Marami, Your Honor, kasi yung natapos na dun sa simula 2022 hanggang 2023 December, dun sa 42 po, na-stop na po yung deliveries po. Tapos dun sa 2024 January, nag-start yung deliver sa 14 Nara Street po. Hanggang natapos po yung termino ni Busaldi po. Ano po ang naramdaman ninyo nung kayo po ay magkaroon ng press conference, dyan yata sa Club Filipino, na kung saan ay opisyal po ninyong inilahad ang pinagsama-sama ninyong salaysay, kasama po ninyo ang inyong abogado, at nang ito po ay makarating dito sa amin sa House dito sa Senado, ang sabi po ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi ka panipaniwala ito. Kasi may sinabi atang tentative amount si Attorney Baligod. Attorney Baligod, ano ba yung estimate mo bang nasabi noon? At yan ang kanyang ginawang dahilan para sabihin niya na sa kanyang calculation, gumamit yata siya ng differential calculus o kung ano man. Ano. Ang nabanggit ko po noon ay 805 billion at ang At yun binasehan... at yun ay kanyang pinagdudahan. Alam mo ba kung anong kanyang naging batayan kung bakit hindi ka panipaniwala ang inyong salaysay direkta dun sa pagkakasabi ni Atty. Baligod na 805 billion. Baka naman yung iba pinaniwalaan niya pero hindi talaga siya makapaniwala kahit anong gawin niya. Imposible kanya na itong mga taong ito na 18 sa kanila hindi kakayanin ng ganito lang karaming tao para i-deliver mo ang ganitong kalaking halaga. At nagkwenta nga siya at nag-privilege speech nga siya dito rin sa bulwagang ito. Atty. Baligod, sinabi niya sa iyo na hindi ka panipaniwala. Dalawa po kasi yung assumptions ni Senator Lacson. Kaya siya nagsabi na hindi ka panipaniwala. Ang una po kasi ay, ang assumption niya, ang pera ay galing lamang sa flood control projects anomaly. Second, na assumption ay physically binibilang kada piraso yung pera. So time and motion, imposible nga po yung 805 billion from September 2022 to early part of 2025. Tama naman siya pag binibilang yun. Mabubulag ka talaga. Oo. Pero ang pagbilang po ay per bundle na by the million, no? 1 million per bundle. Oo, tapos sinisilid sa maleta, meron pong marker sila kung ilan ang nilalaman ng bawat maleta. Kaya makikita po nyo sa picture, merong 6, etc. 2, 23, 24, 25. At ang maleta ay tatlong klase. Isang maliit, isang hindi masyadong malaki, at isang malaki. Pagsama-samahin natin lahat ang mga factors na yan, pwede mo bang i-calculate kung tama o hindi yung nauna mong sinabi na hindi mo naman nata sinigurong ganun na ganun? Okay po. Kung 3 to 4 times a week ang sabi nila, 3 beses kanyo na lang. At wag na nating i-consider na large, no? Mag-average tayo, medium na lang. Kunin mo yung range niya. O sige, mga 30 million na lang po kada bag, kada maleta. So sa isang linggo, Maliit naman yun kasi magsimula ka sa 20, merong hanggang 60. oh, So, 20 40. plus 60 divided by 2, yun ang range mo. Opo. So kung 40 million kada maleta,
minimum of 20 na maletas kada delivery. So, 60 na maleta kada linggo sa tig 40 ay kuwan na po yun, 240 million na po yata yan, tama? Mahina po ako sa math kaya nag-abogado ako. 2.4 B, opo. So, sa isang, no, so, sandali 60 times, Mas magaling sa'yo sa math si Senator Amy kaya hindi niya tinuloy ang kanyang pagiging abogado. 60 times, ganito na lang po, 60 na maleta sa, 60 times 4 is 240 na maleta kada buwan. Then, 33 months po lahat yan. From September 2022 hanggang sa huminto sila. So, 240... Atty. Baligod, bago ka magpatuloy, pwede po kayong kumain. Pwede po kayong kumain. Alam ko naman po, habang kumakain kayo, pwede kayong makinig. At magtaas lang kayo ng kamay habang kumakain kayo, pwede rin kayong magsalita. Sige po. Huwag po kayong mahiya, para sa inyo po yan. So, kung... Working lunch po ito, working lunch. Wala ako Okay. 20 na maleta times 3 sa isang linggo, 60 na maleta po yan. Then, apat na beses sa isang buwan po kasi 4 weeks. So 240 po na maleta sa isang buwan times 33 months po yan. Then palagay na lang po natin na 40 million ang isa. Ang bawat bag. Meron na pong 316.8 billion. Pero sa kwan lang po yon, sa Forbes Park lang. Ang sabi po ng mga witnesses ay pati sa Aguado nagde-deliver din sila ng halos 3 to 4 times kada linggo. So, kung i-times 2 po nyo yan, Saan po yung agwado na yon at kanino pong pag-aari yung pinag-deliveran nyo ron? ang sabi po nila kay dating Speaker Martin Romualdez. So kung Aguado and Forbes Park lamang po ay 633 billion na po yun. Ang pinag-uusapan lang po natin yung dalawang locations na yon. Papaano po yung pumunta sa ibang mga congressmen, mga senador, no? So tama po yung estimate ko na around 800 billion pesos po yun. Yung sinabi ko po na maling assumption ni Senator Lacson na ang alam niya galing lang sa flood control, marami pong pinanggalingan po ito, hindi lang flood control. Yung retrofitting ng mga bridges nationwide, no? Yung repair ng so-called damaged irrigation canals na wala namang damage. No? Retrofitting ng bridges, wala pong na-retrofit na tulay. Yung reforestation program ng DENR, tingnan nyo po, wala pong, ang sabi sa COA yata ay namatay ang mga tinanim, pero wala namang tinanim. Yung mga kwan po, importation sa sugar, no? So, may narinig po ako na kausap si Congressman Saldico. Narinig ko po mismo habang nag-uusap sila. Ang sabi nga niya, itong i-deliver sa kanya ay parang patak lamang. Dahil marami pa pong ibang pinanggagalingan. Halimbawa po, confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kinukuha po rin nila No? Halimbawa, overpricing ng mga procurement. Isang example, Your Honor, no? Department of Justice, historical confidential fund ng departamento na yan ay around 300 million lang. But there was a year na humingi sila ng almost 1.2 billion. Ang rason, bibili daw ng surveillance equipment to monitor drug lords. Ang balita ko po,
wala yatang nabili. At kung meron man po, yung 1.2 billion na price ng equipment, that's 4-5 times overpriced. Kasi sa ngayon, 250 million, you will get a very good surveillance equipment. Familiar po ako dyan dahil na-involve ako sa company that manufactures certain equipment of that nature. Ito pong inyong pinagsama-samang salaysay, punong-puno po ng mga litrato. May mga sasakyan po ito, may mga helicopters, at ang maleta po ay iba't ibang kulay at iba't ibang laki na nakasalansan. Ito po ba ay nilagay nyo rito para ipakita nyo kung gaano kalawak, gaano karami ang perang na i-deliver sa mga taong binanggit nyo sa inyong salaysay? Actually, sample lang po ng mga pictures and videos po, Your Honor. Ibig po ba nyo sabihin, meron pa kayong ibang mga litrato na maaring ipagkaloob sa pagdinig para sa ganun ay lalo nating madetalye, mapatibayan na ang gawaing ito po na talagang kasuklam-suklam ay naganap at kailangan po nating tukuyin na mabuti kung sino po lahat at paano nangyari po ang lahat ng bagay na ito. Isusumite po namin lahat ng pictures and videos sa committee po ninyo at maaari rin po ninyong ipa-subject ang mga ito sa forensic examination para makita kung AI o hindi kasi maraming alegasyon na AI lang daw po ang hawak namin. No? So handa po kaming makikooperate, ibigay po namin lahat sa inyo, pati yung mga computer equipment na gamit kung saan naka-store ang mga video and pictures po na yan. At saka yung pinaka-importante po rito, yung sinasabi niyong chat na kung saan ay yung communication, yung exchange ninyo doon sa principal ay isa pong mabuting katibayan na yung pagdi-deliver na papatibayan po eh. Nabibigyan ng batayan ng bawat pagdi-deliver dahil nagkakaroon po ng confirmation sa bawat delivery. Apo. Meron pong na-store sila na mga screenshots ng conversations, pero nung pumutok po itong issue ng flood control, ay tinanggal po sila sa chat group. Pero I think the committee has enough authority and power para po makuha ang data na yan sa communication platform na ginamit nila, which was Viber po. Pwede pong mahingi ng committee po ninyo. We'll take note of that, Attorney Baligod. Kasi po, Your Honor, every time po na nagkakarga po may or nagbababa ng mga mali-malitang pera mula sa unit ni dating congressman, ay meron pong post-it po na nakalagay sa mismong leta. Ilang beses naman kayong nagdadala ng maleta, kanino at kung saan? Mula po nung umupo na ako si dating congressman ay nagdi-deliver po kami almost 3 times a week, mayroon 4 times a week na nagdi-deliver po kami sa mga iba't ibang opisyalis ng ating bansa, ay ng ating pamahalaan. Ilang taon naman ninyong ginagawa ang pagdi-deliver na ito? Mula po nung umupo na ako si dating congressman Saldico, Your Honor. Anong taon yung dati siyang chairman ng APRO? Mula po nung 2022, Your Honor. Hanggang 2025? Yes po, Your Honor. 3 beses, isang linggo, ilang maleta naman bawat delivery?
Hindi po bababa sa 20 maleta po, Your Honor, ang Bawat na-deliver. delivery. Yes po, Your Honor. So bawat delivery, 20 maleta, maliit, medium, at saka yung large. Halo-halo na, ganun ba? Opo, Your Honor. 3 beses, isang linggo, ilang maleta yun? Means po, sir, umabot po ng 60 to 70, Your Honor. Mabuti ka pa, marunong ka sa arithmetic eh. Yung mga kasama namin dito, yung majority, hindi nila alam kung anong bilang. Eh. Ang alam nila 12. Nakasama mo, ikaw mismo. Saka kay, ano po, yung dinala po sa Ilocos. Kami po yung nagdadon sa Delta Gate hangar sa Pasay. Yung 5 maleta po na dinala doon sa Ilocos. Dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof, plate number NFX 8886. At saka backup, binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din, black na Hilux, plate number Eco Papaxrat 7121. Para kanino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos. Narinig mo lang. Eh, baka naman hindi totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver? Kami po kasi yung nagla doon sa Delta Gate, sir. At si Sergeant Tobe ang kasama ni Boss Saldi na pumunta doon sa Ilocos. Kasama nyo si Congressman Saldico nung mag-deliver kayo? Kami po yung nagdala sa Delta Gate, then si Sergeant Tobe at saka ni Boldy ang nagdala po doon sa Ilocos. Mr. Chair, saan sa Ilocos? Your Honor, ako po si Belnard Tube. Sa Kayo Paway yung po, Your magkasama, Honor. yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos? Yes Yung mga retrato pa ng eroplano? Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko si Kong Saldi. Alam niyo po kung ano po yung exact address nun. Anong itsura? Naka-U, ma'am, nakatabi po ng lake, yung lugar po. Tabi ng lake o tabi ng dagat? Kasi gabi po, either dagat or lake yun, ma'am. Basta tabing tubig, Yes po. baybayin. Yes po. Tapos saan kayo? Doon ma'am sa literary na bahay ma'am kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president na si Marcos din po. May picture din po sila na family din po. Then yung room po, may yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka ni... So nakapasok pala kayo? Yes po. I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal? Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila lang po. Nauna po si Bong Sandro, then nanik po si President, then si First Lady po yung dumating. Dinner po sila ni Kong Saldi. Ano pa rin kayo? Yes po. Kinugana po kami bumalik to Maynila po. Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh. Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung... Pero that was the same visit nung nagtid kayo ng Yes maleta. po, yes, Your Honor. Thank you po. May mga kopya ba attached? I haven't had the time to look at this, Attorney Baligo. Do you have copies here? Because I've seen them before, but I'm not certain that they've been submitted officially to the committee and to the chairman. Yung picture po ni Sergeant Tube, nakasama si Congressman Sandro, and may picture po pero hindi ko sinama dyan. Meron din po siyang picture nakasama si BBM. Pero hindi ko rin po sinama sa affidavit. Kailan ninyo isasubmit yung mga larawan, mga pictures o video kaya na lalong magpapatibay nung inyong sinasabi sa umagang ito?
Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. Nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil, alam niyo po, Sino po ang nagtago? nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono. Hindi, gusto ko sila nang magkwento. Sila Sino po, ang pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Atty. Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino kumuha ng telepono? Your Honor, magandang Pangalan umaga. po, pangalan. Ako pala si Bini is Voluntary. Your Honor, kasi nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapasalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa. Ngayon, maraming nililigaw sa amin. Ano po? Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa Sino po Rapos. ang lumiligaw sa inyo? Si, si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po. General Nick Torre. Yes po, Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa iyo? Siyempre, yung nanliligaw, kumbaga sa bayang nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya? Una, Your Honor, kinausap kami na pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutisa po. Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag niyong patotohanan Opo, yung, Your Honor. yung mga pinagsasabi Opo, Your na Honor. nauna ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. Pumayag ba kayo? Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, naipit na po, baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po. Sa mga tweet, hindi siya naliligaw, nananakot siya. Yung naliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang nakapirma, kagustuhan, huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa. Yes, Your Honor. Bali, 5 kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma. Pero ngayon sinasabi mo na napapirma ka lang dahil pilitan ka lang. Yes, Your Honor. Pagkatapos nun, ano naman ang pabuya na binigay sa iyo kung meron? Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin. Your Pakiulit Honor. nga po, magkano po? 50,000, Your Honor. Yen, Pesos. Yo. pesos. Opo. Sino nagbigay? Si Annalisa Gaspar po. Yung staff niyan po. O ano naman ang, bakit niya lang kayo binigyan? Kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos Your Honor. para manahimik Opo, Your at Honor. huwag patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Tesa. Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin ibibigay po sa kanila. Sa ano dahilan? Papalitan po ng mga bago iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Your Honor. Alam niyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yun? Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na nakasave sa cellphone po namin. O ganun pa lang nangyari. Paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato Your na Honor, nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay? meron po kaming nakasave sa iCloud po namin. O, Kahit nautakan mo rin siya, di ba? yes, Your Honor. Kahit babasagin po yung cellphone ko, pwede ko po i-restore sa isang cellphone po. Pinapunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa... Kayo po, Your Honor,
Pangalan po. Rosebert Topan. Idagdag ko lang po. Ito po yung cellphone na bigay sa amin. Anong pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128GB. Magkano yan sa ngayon? Hindi ko... Mga 30 plus siguro, Your Honor. Ano? 30 plus. Hindi sila marunong, 30,000. hindi sila marunong manligaw. Tapos, Yes, Mr. President. Chairman, one question. Sir, brand new nung binigay sa inyo. yes, Your Honor. Yeah. May I ask the staff maya yung ano tawag doon? IME. May number yan eh. Pag, IMEI. oo. Kung, Yun. try lang natin i-trace saka kung saan nila binili at paano It's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic din. Kahit namin hindi lahat or kung sino hawak yung bago. Tulungan nyo na lang kami kung alam nyo yung nasabi ko. Sige po. Thank you, Chief. Dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nilang makuha yung dati kong cellphone kasi marami po akong nakasave doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako twice, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya na-save ko po yung mga picture. Sabi nga nila, Mr. President, nagtatali-talinuman ng matching, nauutakan din. Tama? Punta tayo ulit doon sa mga mali-malita na binibigay ninyo. Dinadala mo... Kanino ba galing yung meta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Senator Amy Marcos? Your Honor, yung mali-malita po na binibigay po kay Kong Sadi galing po sa ibang contractor po na nauna po na naimbestigahan na po dito. Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nagdi-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalman ng mga maleta na yon. O yung mga sinasabi nyo na nakasulat dito sa inyong pinagsamang salaysay. Ano-anong lugar? Ano-anong addresses? Isa lang ba ang bahay na pinagdalhan sa bahay ni Martin Romualdez o may iba pang mga lugar kagaya ng binabanggit nyo rito? Kailangang ma-record po natin ito. Bagamat ito pong binigay na copy ngayon ay magiging parte na po ng record ng Blue Ribbon Committee. Your Honor, yung sa kay dating Speaker Martin Romualdez po, nag-umpisa nung po si Kong Saldi ko sa Chairman Appropriation, simula September hanggang natapos yung termino niya po, slice ko na lang. Simula September 2022 sa 14 na retreat po kami nagde-deliver hanggang 22 to 23 December po. Ano pong address? 42 McKinley. McKinley. Pagkaraan ng panahon na yan, saan naman kayo deliver? 2024 po hanggang natapos yung termino ni Boss. Nasa 14 Nara Street na po, South Forbes. Sa Katwid, 42 McKinley at saka 14 Nara Street. Yes, Your Honor. Pinagdalhan ninyo ng mga mali-maleta. Your Honor, doon na po yung pinaka-last na delivery ng bahay po. Pagdating nyo sa mga lugar na yon, kilala ninyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman siguro basta nyo na lang nilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalibog nyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama? Yes, Your Honor. Doon sa 42 po, si Mayor Duma niya po, si Ma'am Jocelyn po. Tsaka yung iba yung mga katiwala niya po. Hindi po namin kilala. Kasi matagal kayong nag-deliver, kaya pati mukha niya nakilala ninyo. Yes, Your Honor. Meron pa kayong binabanggit na Mang Edwin. Hindi ko hindi ko po familiar yung pangalan niya, pero sa itsura, kilala ko po. Mr. Chair, mabalik lang dun sa delivery sa Ilocos. Sabi niyo 2022 at balita meron kayong mga retrato. Kung dala ninyo, baka naman pwede ipakita ngayon ang mga photo at video kahit hindi pa sinama, sinumpa ang salaysay.
Your Meron ba, Honor, Attorney? yung picture lang po namin ni Kong Sandro yung kasi ayaw pa picturean ni Kong Sal yung maleta po. Pero may nakita akong mga picture, kung pwedeng ilabas na rin ngayon para mapatunayan. Maraming nakikinig at mga Ilocanong abalang-abala. Bago yun, habang naghahanap si Attorney Baligod, I'll take advantage of the presence of the lawyer of Mr. Sadico, Attorney Rondain, dahil nababanggit naman ang pangalan ng kliyente mo. Pwede ko bang malaman mula sa iyo, Attorney, Mr. kung... Chairman, can we administer the oath? Yeah. Just raise your right hand. Swear or affirm to tell the Circumstance yung lahat. I mean, it happens to many Filipinos, but not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo at ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Di ba? So that's why ko bringing up kanina yung 5 million. Kaysa sa media tayo mag-press con mamaya, malaman talaga namin. And I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So tanggapin nyo yung aming pakikiramay and I don't know. Yung kasing natanggal yung inyong livelihood, pwede namin ibalik yun eh. Pero yung namatayan kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better. No, kung ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So, to give justice dun sa sinasabi po nyo. Chairman, kung gusto nyong balikan mamaya kung sino pang gusto magsalita, but isa sa pinakamalaking issue sa ating bansa ay yung extrajudicial killing. At nung nagkaroon ako ng pahayag sa Facebook Live, twinis ng mga bishops, ng Catholic bishops, twinis to ng ilan mga business groups, ng ilan mga eskwelahan. Let me repeat it here in context of paragraphs 27 to 32. 33, no? 27 to 32, no? Kaming apat dito na nandito sa committee ngayon, iba-iba kami ng religion. Senator Amy, Senator Marcoleta, Brother Robin, ako, iba po kami ng spiritual na paniniwala. Pero kung hindi ako nagkakamali sa Katoliko, sa Iglesia, sa Evangelical Christian at sa Muslim, pare-parehong naniniwala na bawal pumatay. Thou shall not murder. No, thou shall not kill, thou shall not murder. Ang pagkaintindi ko kasi, dahil kinausap ko si Senator Baton nung siya'y Chief PNP pa, at ang Pangulo nung tinanggap ko yung posisyon na Foreign Secretary, trabaho ko ipaliwanag sa buong mundo yung war on drugs. So ang pagkaintindi ko, at ito'y na-clarify ko sa Pangulo, na-clarify ko kay Senator Bato, yung lengguwahe kasi na naiintindihan ng mga pusher at mga kriminal ay yung lengguwaheng hindi namin kayo atrasan. Gusto niyong patayan, patayan tayo. Tumigil kayo, kung hindi, lilinisin namin kayo. Pero ang pagkaintindi ko is that the police, the PNP, and alagad ng batas, they will follow the Constitution, the laws, and protocols. Meaning, ang ibig sabihin na papatayin kayo is kung may enkwentro at lumaban sila, naglabas sila ng deadly weapon, pwede mo i-engage. And if paulit-ulit ang dati nating Pangulong Duterte, if your life is in danger, alangan naman ikaw ang alagad ng batas, edi suicide mission yun kung sasabihin mong may baril na yung kalaban mo o sabog at kung ano-anong ginagawa. No? You know, in Europe, dahil mas cocaine, morphine, kung ano-anong droga ay yung mga mahal na mga ano tawag dito sa mga luxury drugs, no? Hindi nagkokos yan ng paranoia at saka ng mga, what's that word? Hallucinations. Na yan ang problema sa shabu. Sa aming ng distrito, nangyari, anak ng mayor, buti yung anak okay na. But nabaril niya yung sarili niyang tatay, buti hindi na tamaan.
Kasi ang sabi, nung sabog siya, ang nakita niya, demonyo. Hindi niya nakita yung tatay niya. Because the effects of shabu is different to different people, pero it causes that. San ka makakita na ire-rape 2-year-old, 4-year-old, 7-year-old? No? Adopted sa pamilya, mahal na mahal yung pamilya, pero nag-drugs, mangre-rape sa sariling pamilya. At pagkatapos, sasabihin, hindi niya alam yung ginawa niya. That's why there was the war on drugs. Question, was there indiscriminate killing? Was there extrajudicial killing? That's the big question. That's why like in the case of Kian, kung hindi ako nagkakamali, nakasuhan ng murder at nakonvict yung mga pulis na yon. No? So let me make that distinction now. It is different if you have a policy to kill them all. Di ba? Kung genocide yan, crimes against humanity, kung yan ay, hindi, basta't nagdaging, patayin mo yan. Extrajudicial killing yun. Pero pag sinabing seryoso tayo laban sa droga, at pagka lumaban, labanan nyo rin, pabalik, use adequate force. Yan po illegal. Lengguwahe lang ang pinag-uusapan. And the proof of that is ×3 yung nakulong sa dating mga nakukulong. But what is my point? My point is that was the debate then and that's the debate now. And I want all the witnesses to come out. So kung meron involved sa extrajudicial killing, at local levels yan, dapat makasuhan. If it was a state policy, then mananagot po ang ating dating Pangulo si Senator Bato. But if it wasn't a state policy, at meron pa ilan-ilan, whether yan ay pusher to pusher, sindikato to sindikato, tandaan nyo po may mga general sa sindikato. May fiscal, may judge. That was revealed. So what's my point? Kasi nakalagay po dito ang ICC group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay 2024, Holiday Inn at Holiday Inn Makati 2025. Kung saan dun sila kinakausap ni interview ng mga tao na pinapakontak sa akin Bernard Tube, no? Si Sunny Trillanes, katulad ni Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavi Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, at Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalingan ni Father Flavi Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng EJK at National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang di umano pumatay kay Kian de los Santos na dating mga pulis. May picture dito. Walang problema sa testimony na yan. I mean, if any congressman, including Zaldico, the former speaker, anyone wants to get to the bottom of truth, former Senator Trillanes, kung gusto niyang may access ang mga taga-ICC, ang problema lang naman ko doon, nagsinungaling kasi yung gobyerno na hindi sila nagko-cooperate. Ba't halimbawa, inamin nila nagko-cooperate sila? Wala rin naman problema We all want to know the truth. I want to know the truth. Was EJK a state policy? Or was it certain groups and was the intention talaga ni former President Duterte linisin? Ang problema, pag sinundan mo yung paragraph 28, 29, 30 hanggang 37, bukod sa mga meeting sa bahay ng dating DOJ Secretary Boring Remulla, bukod sa meeting, ito sa 29, no? Noong pagbalik-balik ang mga ICC personality dito sa Pilipinas, mula December 2023 pa lang hanggang 2025 ay nakapag-utusan kami ng 4 na beses na mag-deliver ng pera para kay Sunny Trillanes para sa gastusin konektado sa ICC personalities. I won't continue reading because I want to hear it from you. Kasi iba po yung tinutulungan mo na ma-interview. So halimbawa po, may kailangan sumundo sa airport, kailangan kumain, kailangan makapasok sa Bilibid, at iba yung mali-maleta. Kasi mali-maleta implies bribery. So it's bad to cover up EJK, but it is also bad to pay people to make it appear na meron EJK kung wala. As a state policy, I'm not saying walang extrajudicial killings. Even during the time of President Pinoy, there was between 13 to 17,000 every year na EJK. Kaya lang ang ginawa ni Secretary De Lima nung secretary siya, pinalitan yung definition ng EJK. Kaya lumabas ganung karaming patay pero hindi EJK. So, please elaborate on this. Kanina inumpisahan nyo na na dun kay Senator Trillanes. No? But
yung sabi niyong pabalik-balik na meetings simula 2023, can you elaborate at ilang beses na bigyan ng pera? Tapos sabi, folder. Paano niyo alam na pera yon at hindi dokumento? And then, can you flash nagulat ako dito sa table in page 1011 kasi madetalye. Usually, correct me if I'm wrong, Attorney Baligod, usually, kumpanyero, hindi naglalabas ng ganyan kadetalye kasi isa lang dyan mali. Although this is not the actual na ano naman, di ba, na nag-duty, this is the schedule. But usually, hindi naglalabas ng ganyang kadetalye. Kasi pagka naglabas ka ng ganyang kadetalye tapos may isang pangalan dyan na wala na dyan o hindi pumunta o etc., mapapahama ka pa. So usually yung credibility ng testimony pag may detalye at napanindigan yung testimony na yon. So let's start with this table. What is this table? Your Honor, sample lang po yan ng mga duty assignments ng mga security details. So dito, makikita po nyo yung date, no? October up to 3 weeks lang yata ito. Pero mahaba po yan. Sample lang po yan. Meron din pong schedule ang mga naka-assign kay Congressman Saldico, sa asawa niya, sa mga anak niya. May mga naka-assign din sa mga media operators nila. No? Meron pong na-assign dito sa 2 operators yata. No? So ito lang po, sample lang po yan, Senator. So hindi pala to parang may sumundo, talagang binantayan yung mga foreigner na allegedly taga-ICC. Can we start with that, yung sinabi nyo kanina, as much as possible, details and names, no? Para mahiya naman sila kung totoo talaga, no? But details matter. So ilan meetings yon, saan? Personal knowledge only, please. Sergeant Tube, you want ICC? Sa ICC muna tayo. Yes po, sir. Dumating yung IC, sir, December 2023. Si Mark po yung nag-handle ng 1 month po siya. Bali, assistant po siya ng ICC. Bali, siya po yung direct contact from Senator Trillanes, din si Mark po. Then binigay ni Mark po sa akin yung assistant is 2 weeks na po sila. Bumalik po sila ng October 2024. November to October, ma'am, sir. Then, ang direct contact ko po sa mga schedule ng meeting is si Senator Trillanes po na binigay ni Mark sa akin. Kasi siya po yung previous na na-contact din kay Senator Trillanes. Isti po yung code name niya dito po, sir. Siya po yung nagbabato ng mga meeting sa hotel, sample Holiday Inn, na i-meeting po sa ICC. Good for 1 month. 1 month po yan, sir. After po noon, hihatid naman po natin sila sa airport. After that, mag-aantay naman po kami ng schedule na dadating ulit sila. Then kami ulit yung magsusundo sa kanila na may contact doon po sa may immigration po, sir. For the record, kailangan malaman mo na yung binabanggit mong pagdating at parito ng ICC ay consistent sa record ng immigration. Kaya naniniwala kami na yung inyong salaysay may bahid ng katotohanan talaga. Kasi ito lang, kapapakita lang ni Senator Amy kasi nakakonekta kami siya para malaman namin, isa-isa naming tinitingnan kung lahat ng sinasabi ninyo ay consistent sa mga naganap na pangyayari. So Chairman, to continue, di ba? As I said, no? Take out the issue of cooperation or not cooperation ng Pilipinas sa ICC. Walang masama sa investigasyon eh. Kung pupunta dito yung mga foreigner para malaman kung may human rights violation. Actually, despite the rhetoric of President Duterte, I invited human rights groups to come to the Philippines. I had the opportunity to meet with the late, great Senator McCain, and he asked kung pwede. May mga pangalan lang ako sinabing we dissuade because political yan. Yung foreign minister ng Iceland, binabanatan tayo, nagulat. Iceland, no? O Greenland?